Magandang araw ho sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday. It's our Strong Family Prayer and Exhortation. Kumusta na po kayo? Muli po tayo ay dadako sa ating Strong Prayer and Exhortation. Tayo po muli ay manalangin at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na binigyan pa tayo ng lakas ng katawan upang maipagpatuloy ang ating misyon. Bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang pamilya, bilang isang lingkod ng bayan. Shall we pray? O aming Ama, muli po niyo kaming gabayan sa araw na ito at pangunahan sa lahat ng aming gagawin na kami magtagumpay at masunod namin ang inyong kalooban at ang bawat pamilyang Pilipino ay makakilala kay Jesucristo at tanggapin si Jesus na maging kanilang Panginoon at tagapagligtas habang sila'y nabubuhay. Pagpalain niyo po kami sa araw na ito at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, let's proceed to our strong exhortation from the book of Ephesians chapter 6 and verse 11 na ho tayo. But kahapon sinabi nga natin at binasa natin na yung 11 and 12 na po tayo na put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. And verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Well, kailangan ang dala-dala natin sa buhay na ito ay salita ng Diyos. Kasi ang tayo po ay nakikipagbuno, o nakikipag-wrestling. Hindi ho sa tao, hindi ho sa laman, hindi ho sa mga ginagawa natin o kung may gawain man tayo o may trabaho tayo o meron tayong negosyo o meron tayong hanap buhay, hindi ho yun ang kalaban natin. Hindi ho doon tayo nakikipagbuno. But we need to do something for us na magtagumpay sa lahat ng ating gagawin. Kaya nga, pinaliwanag dito ni Apostle Paul sa church ng Efeso kung saan tayo nakikipagbuno. Hindi daw sa laman, hindi rin sa dugo, kundi sa mga pamunuan. Ito ho yung mga spiritual in nature. Ito yung mga sa buhay natin na nagiging dahilan para tayo ay manghina. Sabi ko nga palagi, stop justifying our weaknesses. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may kakulangan. But hindi po natin i-justify yun na tayo ay mahina, tayo kulang sa pinag-aralan, tayo ay kulang sa training or kulang sa exposure o kulang sa karanasan. Kinakailangan natin dagdagan kung may kulang man. Pag-aralan kung dapat pag-aralan at yung mga bagay na natutunan natin mula sa pagtuturo sa atin, mula sa pag-aaral natin, mula sa pakikinig natin, whether it's the Word of God, whether it's in our academe, ikinakailangan natin itong gawin at gampanan at gawin na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga malinaw na tayo ay nakikipagbuno laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa mga espiritual na mga kasamaan sa matataas na mga dako. Talagang ang nais ng kaaway, tayo lumayo sa Diyos, lumayo sa gawain, lumayo sa paglilingkod, lumayo doon sa layunin natin kung bakit tayo nabubuhay. Sabi nga sa Ecclesiastes, this is the whole duty of man, fear God and keep His commandments. Yun ang ating tungkulin. Tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos at ang kanyang mga aral at salita ay sa buhay natin at manatili sa atin. Kaya kung gusto natin maging matatag sa buhay na ito at magtagumpay sa buhay na ito, stop justifying your weaknesses. Tama na yung pagkakaroon ng dahilan. Let's keep on going, serving God. Let's keep going, doing the things that we need to do. Let's do it. Okay? See you again tomorrow sa ating Strong Family Prayer and Exhortation.